Makikita po natin dito sa ating satellite imagery ay malawak po yung sirkulasyon nitong nasabing low pressure area at kung saan ngayong araw ay inaasahan na po natin na yung trough o yung extension po ng kaulapan nito ay magdudulot na po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog, particular na dito sa may Eastern Visayas at sa may Caraga region. Maglandfall man po o hindi ay inaasahan natin na ito ay magdudulot ng mga malalakas na mga pag-ulan, particular na nga dito sa Bicol region at sa may Eastern Visayas. Kaya pinag-iingat at pinaghahanda po natin yung ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang-araw. Sa kasalukuyan, wala pa rin ho tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin po na ating karagatan. Pero dito po sa may eastern seaboards ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay asahan na po natin ang katamtaman hanggang sa maalan na karagatan, dala nga po nitong nasabi nating LPA. Samantala sa may western Visayas, pati na rin po sa ibang bahagi pa ng Mindanao, ay generally magiging fair weather condition or bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po ang kalangitan na inaasahan na kung saan sa hapon at sa gabi ay posible pa rin yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan. Sa mga kababayan naman po natin sa Kabisayan at sa Mindanao, particular na sa may Eastern at Central Visayas, Caraga at sa may Davao region, asahan pa rin po natin dyan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Dala po ito ng LPA na posible pong maging bagyong Siaghon. So may mga panakanakang mga pag-ulan na po tayo dyan, no? Kaya pinag-iingat po talaga natin yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga nasa low-lying areas dahil posible po ito magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Sa Bicol region, inaasahan pa rin po natin na makakaranas pa rin po dyan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Dala pa rin po nitong nasabi nating LPA na posibleng maging isang bagyo. Pero dito po sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi pa ng Luzon, ay generally magiging maaliwalas pa rin po yung ating panahon, lalo na sa umaga hanggang tanghali. Pero pagsapit ng hapon at gabi, ay asahan pa rin po natin yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan, dala nga po ito ng easterlies. Ngayon malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo rin kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. At para po sa ating 3-day weather outlook dito sa Metro Cebu na kung saan hanggang Sunday po, inaasahan natin na makakaranas sila ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Dala rin po ito ng nasabi nating LPA na posible maging bagyo. Pero sa Tacloban City, hanggang Saturday na lamang po nakikita natin na mga pag-ulan po dyan at pagsapit po ng Linggo hanggang Lunes ay improving weather condition na po tayo sa bahagi ng Tacloban City o sa may Eastern Visayas. Ganun din sa bahagi ng Iloilo City na kung saan yung southwesterly wind flow naman posible pong mahatak nitong LPA na magiging bagyo. Kaya inaasahan natin na sa Western Visayas ay magiging maulan din po ang ating panahon. Temperatura po natin sa Iloilo ay mula 28 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Metro Cebu at sa Tacloban, bahagyang bababa po yung temperatura dahil sa inaasahan natin ng mga pag-ulan na kung saan ang pinakamataas na temperatura na lamang ay mula 29 hanggang 30 degrees Celsius. Sa bahagi ng Calayan Islands at sa may Puerto Princesa na kung saan aabot po sa 27 hanggang 34 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Dito sa Luzon, partikular na po dito sa Metro Manila na kung saan by Sunday at Monday nakikita po natin na mataas po ang tsansa ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog, dala nga nitong nasabi natin LPA na posible pong maging bagyo. Pero sa bahagi naman ng Baguio City, wala ho tayo naasahang epekto ng nasabi nating LPA, kaya magpapatuloy po ang generally fair weather condition na kung saan sa hapon at sa gabi lamang yung inaasahan po natin na mga pag-ulan. Ganon din naman sa bahagi ng Legazpi City na kung saan tuloy-tuloy na makakaranas po sila ng maulan na panahon hanggang Lunes po yan at mga light to moderate with at times heavy na mga pag-ulan po inaasahan natin sa Legazpi City, kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan.
Temperatura po natin dito sa Metro Manila ay mula 26 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio City, 18 to 24 degrees. Sa Tagaytay, 25 to 33 degrees. At sa Legazpi City, 27 hanggang 32 degrees Celsius. Samantala mainit pa rin sa Lawag at sa Tugigaraw, aabot sa 34 hanggang 35 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Sa bahagi naman po ng Metro Davao, asahan pa rin po natin by Saturday, maulap pa rin po ang kalangitan dyan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Pero pagsapit po ng Linggo hanggang Lunes ay magiging maaliwalas na po yung panahon maliban sa tsansa ng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi. Sa Cagayan de Oro at sa may Zamboanga City, wala ho tayo nasa na epekto dyan o direktang epekto dyan na nasabi nating LPA na posible po maging bagyong si Aghon. Pero dahil nga mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan dyan, lalo na po sa hapon at sa gabi. Sa bahagi naman po ng Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius agad ng temperatura. Sa may Zamboanga, aabot pa rin po sa 33 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Ganun din sa bahagi ng Davao City. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!